This is Laika Maravilla, a registered psychometrician, a trying hard educator, motivational speaker, and author. And it's time for us to share stories, insights, and lessons as we keep trying hard to be better together. Anong gagawin kung tambay ang kapatid? Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Ayan, alright. Welcome to a new episode of Trying Hard with Laika Podcast. Kung interesado kayo sa intro na yon, ito ay dahil we are launching a very, very special at bagong-bagong segment ng Trying Hard with Laika. Pero titingnan natin kung magtatagal itong segment na ito. At, nako, ito na. Grand podcast launch din ng nag-iisa. Na kung nakikinig kayo dito, kilala nyo na rin, no? Na si Madam Zandy. Madam Zandy, welcome to the show. Thank you po sa pagbibigay sa akin ng plataforma, Coach Laika. Dahil sa mga episode na nabanggit ako ay wala akong laban. Tatakbo ka bang escape? Baka bang gamit mo na sa itong plataforma? Laban? Ano laban? Bakit wala naman ako sinabing hindi maganda tungkol sa'yo From what I remember, meron ba ako sinabi? Wala naman ako naalala. Gusto ka ba ipaliwanag? Wala naman. Yung person, hindi ako yun. Joke. Oo, hindi naman. Okay. Anyway, so today, we're going to launch a new segment nga. Alam ko marami sa inyo kung nagpapapayo sa akin. So, when you send messages or anything like that, there is a chance na it's going to be featured na, with your permission of course, dito sa podcast. And I think meron tayong link, do? Yes. bit.ly/asklikeapod. Okay, so yun daw. So bit.ly, bit yun .ly/ ano yun? Ask Laika Pod. Okay. Ano siya? Small letters lahat. Sige, so that's where you can send in your own questions. Kagaya nitong ang letter sender natin ngayon. Okay. Bakit umiinit na agad yung ulo ko? Joke. By the way, wala akong masyadong control sa mga itatanong dito. Si Madam Zandy, ang bilang boss ko, ang mamimili ng mga tanong, di ba? Na nasasagutin natin, ng mga letter sender natin. So, yan. Kasi kung si Laika man ang sasagutin niya lahat. Oo. Tama, no? Medyo hindi tayo matatapos. So, yun. Ito ang unang napili ni Madam Zandy. So, pag-usapan natin yan. Game. Ako ang tagabasa. Hi, Coach Laika. Can you give me some advice about sa bunsong kapatid na fresh graduate? Congratulations. Congrats. Pero hindi natin siya pangalanan. Wala siyang pangalan na binigay. Kaya wag na lang pangalanan. She's almost a year na tambay na. She graduated magna cum laude sa PUP. Sana kayanin pa ng budget ko kasi pataas ng pataas ang bilihin at palaging may redeployment sa amin sa work ko. So, di ko na alam how to motivate her. Binilhan namin ng new phone, pinapakain naman ng pagkain sa labas, pero pag nagtatanong ako about job hunt, parang natutulala na lang sa phone at walang naririnig. Tapos, pag hindi about sa job hunt yung tanong, nakakausap naman siya. Nakakaiyak na, nakakairita na. Alright. So, medyo mabigat yung problema na idinudulog ng ating letter sender ngayon. Well, first of all, I would say, congratulations bilang napagtapos mo ang iyong kapatid. Woohoo! Congrats! Congratulations sa lahat ng mga nakapagpapagraduate ng kapatid. Isama na natin sa hanay na yan si Madam Zandy. Yeah. Congratulations. So, thank you. Diba? Tapos na sa junior high. Yes. Junior high, right? Junior high yung kanyang bunsong kapatid. Ayan. Tulong-tulong naman dun. Oo. Siyempre, congratulations din sa'yo kasi may mga napapagraduate ka kahit di mo kapatid. Oo nga pala. Kasi nga sa World Vision, diba? Oo. Kakagraduate lang nung isa sa aking World Vision Scholars. So, yan. Congratulations sa'yo. Hindi ko na papangalanan kasi privacy. Pero yeah. Pero yun, etong si Kuya, may kapatid siyang fresh grad. Tapos, almost a year na tambay na. I cannot. Okay, so I guess between the two of us, mas mabait yata ako. Yes, I agree. Kasi parang ramdam ko dun sa pagkakabasa pa lang ni Madam Zandy, ang gigil niya sa nasasabing kapatid ng ating letter sender. Pero i-break down natin yun. Kasi syempre hindi yun ganun kadali, no? I get the frustration coming from the sibling na siguro tumulong magpaaral or na nagbubuhat ng bills sa household ngayon. Tapos nakikita mo yung kapatid mo na nakatambay.
Kumbaga, hindi nag-aambag dun sa gastusin. Kasi kung 1 year na siyang gumraduate ng college, medyo matagal-tagal na yun. Oo. In fairness. Actually, ewan ko. Ako kasi hindi rin naman ako tumambay. Hindi ko naranasan yung tumambay. Ikaw din alam ko hindi ka tumambay eh. Hindi rin masyado. Diba? Hindi talaga ito. Actually, nagtatrabaho na ako bago pa ako gumraduate. Appear. Same. Yun. So, mabigat yun na siguro panoorin na lang na ganun. Tapos, na-mention niya naman, magna cum laude sa State University. So, hindi rin ganun sabihin natin, kadali yung pinagdaanan naman ng estudyante. No? May accomplishment naman siya. Siguro may sense ng panghihinayang na lang din dun sa kapatid na parang, uy, nag-aral ka maigi, ano nang gagawin natin dyan? Binigay din nila yung gusto, di ba? Tsaka yung question kasi na paano ma-motivate kasi binigyan na nila ng phone, pinapakain naman. Oo. Siguro yung sa pagkakasabi ng kuya na pinapakain naman, di lang basta yung everyday na, sige, ito yung pagkain natin. Feeling ko binibigay din yung bilang bunso. Oo nga parang ang dating kasi is parang treat nila sa restaurants or yung basta yung bongga namang pagkain. Sige, ano naman kasi, well, first of all, kung sumusubok maghanap ng trabaho, it's another story. Wala siya na-mention kung naghahanap ba talaga, actively looking for a job. Ang sabi niya, walang sagot kapag tinatanong about job hunt. Natutulala na lang sa phone at walang naririnig. Ayun. Well, yun kasi I think yun yung isa sa mga importanteng pag-usapan dyan. Kung wala ba siyang nahahanap na trabaho dahil sinusubukan niya namang maghanap pero walang tumatanggap sa kanya. Which could be a possibility. Sa totoo lang kahit na laude ka, kahit na alam mo yun, accomplished ka naman sa pag-aaral mo, may chances naman talaga na hindi ka lang makahanap ng opportunity. Kung yun yung case, I think magandang kausapin yung kapatid na parang, okay ka lang ba? Are you trying? Kasi kung naghahanap ka, gusto mo ba tulungan kita sa referral? Or kahit sa pag-check lang ng resume. Mock interview. Yeah, so yun una sa lahat, figure out if the person is actually trying. No? Kasi trying hard tayo. Hindi. Pero kung tumatry naman siya, yun, baka pwedeng i-tweak natin, paano ma-improve. Yun, yung mga bagay na yun. The other problem is, paano kung hindi nagtatry at all? Yun nga. Ikaw, kung kapatid mo, ako kasi, kung kapatid ko, yun nga, hindi ko, kasi pagka-graduate, actually before graduation, kinausap ko na yung kapatid ko na, actually yung, bago ka magpakilala ng jowa, ako kasi nandun. Kasi ang sabi sa amin ng magulang namin, pagka-graduate nyo, pwede na kayo magjowa. Tapos, syempre ako, kung magjojowa siya, mawala na siya ng, yung pag nagpalibre siya sa akin, pwede na akong mag-no. Well, pwede naman ako mag-no before, pero, I mean, syempre, gusto mo ng adult life. So, kung ako sa kanya, syempre, sana, or sa mga nakikinig na tryhards, sana kinausap na before pag-graduate. Pero ngayon, putol sustento na pagka-graduate. Yes, kailangan sineset na natin yung boundaries natin. Kahit mahirap kasi ang cute niyan, bunso yan. Kasi ini-imagine ko pa ngayon, paano kung yung bunso kong kapatid ganito? Anong gagawin ko? Pero yun nga. So kung ako, yun nga, after 1 year, almost a year, wala pang work, na lang, kakausapin ko na, kapag may mga lakad ka, kapag may mga gusto kang bilhin, eto na lang yung mabibigay ko sa'yo. More than that, mga luho mo, hindi ko na siya ibibigay. Kasi at this point sa buhay mo, dapat meron ka ng mga decision at mga choices na ginagawa. Hindi naman para sa akin, pero para sa'yo. Yeah. Medyo tricky yung situation kasi again, we understand paano kung may mental health struggles pala yung tao, tapos hindi mo alam. Pero anything na out of yung scope niyan, yung meron lang talaga yung, minsan kasi meron talaga yung parang, nag-aaral ako maigi ngayon, papahinga muna ako, parang entitled ako dito sa 1 year ng pahinga. Kung nandun tayo sa part na yun, tapos hindi naman kayo mayaman or alam mo naman yung sitwasyon sa pamilya, kung kailangan mo talaga mag-ambag. Magandang maging honest dun sa kapatid na, ito lang yung sweldo ko, ito yung expenses natin. At a certain point, di ba, I'm hoping na mag-work ka to help dito sa gastos na to. Or kung hindi ka man tumulong sa gastos, at least ikaw na nga yung may responsibilidad sa sarili mong mga pangangailangan. Kasi imagine mo, almost a year na siyang walang work, pero may bago siyang phone. So, syempre, kung ako naman siguro yung nabigyan ng chance na ganun yung buhay, na may ate medyo hindi ka or na magtatrabaho, kuya, no? Magtatrabaho ba ako Hindi mo na agad? kailangan.
Pero yun nga kasi a few months before lang, I recently niya lang sinento. So baka pandemic student to. So meron din sa part ko na bigyan natin ng kaunti pang empathy yung mga bata. Na hindi. Actually, alam ko na ayaw yung tinatawag na bata. Yung mga mas bata sa atin? Mas nakababatang mga kapatid, pinsan, mga ganyan. Pero doon naman sa mga hindi pa nagtatrabaho, kaunting lang din, pag-intindi na totoo tumataas kasi yung mga bilihin. Mahirap talaga yung panahon ngayon. At saka, naman to, sa practical na sense din, every time, yung lagi ko sinasabi sa sarili ko nung nag-aaral pa ako, kaya sobrang desperate ko doon na makahanap ng trabaho kahit hindi pa ako gumagraduate. Kasi ang iniisip ko noon, kailangan ko magtrabaho kasi kailangan lumamang ako ng experience. Kasi alam ko na yung college where I finished my bachelor's degree from, same college as yours, na hindi siya as sikat as other colleges and universities. So sabi ko, kailangan bumawi sa experience. So, alam ko na pagka-graduate ko, di ba, after a few months, yung mga Octoberian, gagraduate na naman. So, ibig sabihin, every few months, may isang batch ng psych graduates na bago. May isang batch ng eng graduates na bago. Kung ano man yung course ninyo, lagi na merong bagong batch ng graduates yan. So, ibig sabihin, dadagdag yung mga competition mo when it comes to opportunities para ma-hire. So, may sense of urgency. Hindi ko pinipressure yung mga bagong graduates dyan pero ito lang yung practical sense na parang may sense of urgency kahit na minsan gusto mo pang magpahinga ng mas matagal na ma-hire ka agad o makahanap ka agad ng opportunities. Kasi kung hindi, dadami yung kaagaw mo for yung mga entry-level jobs. Yes. Yeah. Or baka lang din, ayaw magtrabaho ng kapatid mo kasi gusto niya mag-business. Pwede rin yun. So, pwede rin yun na kausapin mo lang talaga ng masinsinan na ano bang gusto mong gawin? Ito, pangpuhunan. Ano bang gusto mo? Mag-buy and sell ka? Anong suporta ang pwede rin maibigay? Oo, yung gusto mo bang maging artist? So, baka, gusto niya rin i-try kung ano yung nasa puso niya. Yeah. Pero hindi kasi lahat tayo may privilege na pero totoo rin yun. I remember this. There's this story na parang may tayong kasing mga tao, 'di ba? Unless sa totoo lang, unless uncomfortable tayo sa isang sitwasyon, may tendency tayo na magstay in one place. Like that's our nature, 'di ba? Kung wala naman nangyayari, okay naman lahat. Actually kahit hindi okay lahat sanay tayo mag-adapt sa sitwasyon. So kahit na nakakarinig ka or hindi masyadong maganda yung sitwasyon, pero better na to than nothing So okay na ako dito. And sometimes it takes a lot of heat and pressure and external forces to get us to venture out of our comfort zone or to try something new. So, hindi ko naman sinasabi na wag niyo namang bungangaan yung bagets, no? Hindi yun makakatulong. Pero, yun, if someone feels, if they have to feel na, yun nga, ngayon wala na akong masyadong allowance, wala na akong masyadong panggastos, kung lalabas ako with my friends, walang ibibigay si kuya, walang ibibigay si ate. Yun, pwede yung possible na wake-up call para sa kanila. Yes. So, paano ma-motivate? Parang meat lang. Lagyan ng konting init, pressure. Tama para lang. lumambot. Kasi actually mas brutal, di ba? Pag sa Animal Kingdom, diba, kapag nagluluto, yung pag sumobra ng init or nasobrahan siya ng pressure, tumitigas din. So, yun lang. Tamang timpla lang sa mga bunsong kapatid. Actually, sa mga kapatid in general. Kasapin lang maigi. Kasapin lang maigi talaga. Kasi yung minsan out of fear yun And sa totoo lang bilang Laude din. Laude pala tayo pareho. Pareho rin kaming magna. Ang thing din with people na may honors sometimes is, may dagdag na pressure din sa kanila na parang, kung yung ibang batchmates ko, pumasok sila dito, entry-level job. Laude ako so dapat mas mataas yung makuha kong posisyon. Like, that could also be a possibility. Ito mga bagay na to, makukuha ninyo if you talk to each other. Yes. Right? Oo. So, susunod siguro na podcast. Tsaka, yun nga, dumadami na yung factors na naiisip ko ngayon dun sa hindi nagtatrabahong kapatid. Kasi baka rin, syempre laude siya. So, syempre, ang iniisip natin, laude, baka matalino. So, before graduation, may mga narinig ba siya or may mga expectations ba sa kanya? So, as a kuya, pwede, usap lang talaga. Kuya ba yung, siya? Oo, kung paano mo siya motivate. Meron tayong sabi ko nga kanina, parang mas harsh sa animal world
the way that parents or yung mga ibon, di ba? Pag tinuturuan nila lumipad yung mga sisiw nila. Na parang at a certain point in life, as in, ihagis ka talaga nung nanay mo sa nest. Or merong mga ibang birds na hindi sila inahagis out of the nest, pero iniiwan na talaga sila. As in, bahala ka na sa buhay mo kung to fend for yourself. Hindi ko sinasabing ganun yung nagayahin mo yun kasi hindi naman tayo hayop. Pero, I mean, there's wisdom to that. Pero there's also wisdom to being kind. So, ano lang yan, nasa conversation talaga kung ano bang kailangan niya. Kasi kung bali naman yung isang pakpak, hindi talaga yun makakalipad. So, paano natin yun aayusin? Ayan. Yes. Sana may ang dami nating sinasabi. Oo nga eh. May kapulot-pulot naman pa. Inisip ko tuloy, paano i-wrap up to? Pero, hindi, parang feeling ko, ang hirap magpayo kasi, syempre, hindi natin alam lahat ng details. Madaling mag-react. Oo. Kunwari ako kanina, nagre-react ako na, bakit di pa siya nagtatrabaho? Kaso nga yung timeline, kakagaling lang sa online school. Yeah. Tsaka, inflation ngayon at tsaka yung sitwasyon sa ekonomiya. May mga certain industries talaga that suffered Yes. when it comes to opportunity. So, that may also be a case of that. Pero yun lang talaga yung paano mo kakausapin yung nakababata mong kapatid na hindi naman pressure yung binibigay mo sa kanya, pero just yung open line lang ng communication. Maganda, mabait yung yung pagka-ate mo. Ako naman yung medyo strict ate. Na, ang stand ko dyan, natuturuan ko ba yung nakababata kong kapatid na maging responsible enough. Kasi hindi forever na kaya ko siyang saluhin sa mga bagay na hindi ko kaya. Parang, so by withholding certain privileges. Boundaries na lang talaga na, wala gusto mo lumabas with your friends, mag-milk tea, mag-samgyup, go. Pero yung baon mo nung college, kasi doon mo malalaman na, ay, ang taas na nga ng bilihin, no? Kasi eto lang yung baon ko ng college, ito yung nabibili ko. Bakit ngayon paglabas ko, hindi na enough yung allowance? So, yun. Kung wala namang kailangan sa bills, parang siya na lang mismo yung bunso, yung cargo, yung kakargohin niya na lang yung sarili niya. Yun yung sa akin na paano siya matutulungan. Yun talaga actually yung term ni Madam Zandy. Kasi Zandy and I have been friends for 8 years? 7 years? 7 years or 6 years. Basta we've been friends for quite some time. Tapos, yun talaga yung rule niya na parang after grad, no? After grad, putol sustento. Yun yung rule niya. Tapos, nung nagsisimula, I found it harsh, sa totoo lang. Like, to be honest with you, alam mo naman yata yan. Kasi I'm the kind ng ate na, alam mo yun, parang kahit dun sa mga, yung nakababata kong kapatid, hindi naman kailangan talaga ng tulong. Ayaw rin niya. Pero kahit kaninong kapatiran na hindi naman kadugo, gusto ko talaga sinusuportahan ko sila. Gusto ko nililibre ko sila, binibigay ko yung lahat ng gusto nila. Tapos nung na-meet ko si Zandy, sabi ko talaga, parang grabe ka naman, ang harsh mo naman, na putol sustento. Parang yun talaga yung term na gamit niya. Pero over time, na-realize ko na, oo nga, tama, may point dun eh. Kasi naman, panganay ako, so wala akong sustento na meron sila. Oo, tama naman. So yun lang yung, kinaya ko. Hindi naman hindi naman gaslighting yun. Hindi naman, Hindi naman sa gusto ko iparanas yung naranasan yung trauma mo. Pero, lang siya, yung parang, paano sila magiging better person, better citizen ng nasyong ito. Oo. Well, sa bagay. Napakamahal ng bilihin. Oo. And yung laging may push and pull doon, no? So para sa mga listeners natin. And I guess it's a good way then to end the episode. May push and pull lagi na parang a lot of the things we learned the hard way. Tama. So tumatango na sila kahit na hindi ko kayo nakikita, alam ko yung iba sa inyo tumatango. Yung parang, kaya ako naging masipag mag-aral, masipag magtrabaho, kaya ako naging dedicated sa mga certain things in life. It's because nanggaling ako dun sa wala, alam ko yung feeling ng wala. So, it's a negative situation, tapos nanganak siya ng positive na lesson or positive na ugali. So, ang struggle sometimes sa atin is, paano mo siya maituturo sa iba without having them go through the exact same negative situation. But the thing is, again, hindi naman natin kailangan i-manufacture yung sitwasyon. Hindi mo siya kailangan gipitin dahil trip mo lang or hingan ng certain amount ng money na binibigay mo. Pero, magising lang sila sa realidad ng buhay. And let go and let them learn certain lessons for themselves. Kasi bilang ate, bilang kuya, hindi naman natin role na saluhin sila every time. Yes. Tama. Kasi may long-term damage kapag lagi tayong nangungonsinte. Mm-hmm. Ayan.
At next time, kasalanan mo na yun. Ikaw pa yung masisisi. Yeah, oo. Naku, grabe. Don't even get me started dun sa mga nag-uuwi pa ng pamilya, ha? Ibang letter na yon. But yeah, possibly pag-usapan natin in the future. I guess, any last words may sabihin ka pa ba, madam? Okay na ako. Okay, ang haba nung pause, yung kanyang pregnant pause. But yeah, let's end it at that. Again, if you have your own questions, let us know pala, by the way, if you want more of yung mga ganong klaseng episodes. Again, this is just an experiment. And kung anong tingin ninyo sa podcast launch ni Madam Zandy. Oh no. Ayan. Did you enjoy segment launch lang to, guys. Having her dito sa podcast? Actually, meron kaming defunct na podcast idea noon pa eh. Pero we'll see. We'll play around with this muna. Yan. And if you have your own questions to send over, you can be part of the Trying Hard podcast community. That's another way to do it. So, pwede kayo mag-post doon. Tapos, sasagutin natin dito. Or, you can again send it through bit.ly/AskLaika-pod. So, para lang malinaw ang Laika ko po ay LYQA ha. So, AskLYQAPOD. Alright? Nasa description box din sige. link. Alright, lagyan namin yung links dun sa description ng episode na ito. And as always, di ba, lagi natin sinasabi sa podcast na ito, if you want deeper conversations, mga conversations like this, go ahead and hit follow. And, di ba, dream big, work hard, start now. And even if people call you a try hard, di ba, katulad kami, trying hard kami ngayon na mag-launch ng bagong segment. Di ba, don't let them stop you. Keep trying, try hards. I'm proud of you and I'll talk to you soon.